7 taon na rin ang lumipas. Mahal kong bayan, ako'y magbabalik na muli. At ako'y nagsasabik na ika'y masilayang muli. Mahal kong Maria Clara, nakakakilig. Anak ko, hindi ka pa nagsasawa sa pagbabasa ng mga sulat ni Jesus Tumaybara? Hindi po, Papa. Pwede ako mamuhay araw-araw na ito lamang ang aking binabasa. Ang kanyang mga sulat ay para sa akin ay parang tinapay. Binubusog nito ang aking puso't kaluluwa. Kailan ka siya babalik ulit? Anak ko, huwag ka sana mabibig na sa aking ibabalita sa iyo. Ano po yun, Papa? Si Ibarra, babalik na sa Pilipinas. Ha? Talaga? Nananaginip ba ako? Sampulin niyo nga ako, Ama. Hindi ka nananaginip, anak. Hindi ka nananaginip. Ang saya-saya ko, Ama. Para kung mga ibong nagsikantahan tuwing umaga. Kailan po siya babalik? Sa susunod na linggo, maghahanda ako ng sulasalo para sa kanyang pagbalik. O anak, huwag ka nang malungkot. Hindi po, Ama. Masaya lang po ako. Nakapaghintay na ako ng 7 taon. Ano pa kaya ang 1 linggo? Masaya po talaga ako, Papa. Masayang masaya. Masaya din ako para sa iyo, anak ko. Ano ba na ngayon ang pagdating ni Ibarra? Yun nga ang nabalitaan mo. Marami na yung mga taong naroon. Punta kaya tayo doon. Mga mangmang talaga ang mga Indio at pinagkatunayan iyon ang aking 20 paglilingkod sa bayan ng Santiago. Wala silang modo at nakakabeset. Padre Damaso, tayo na sa bahay ng mga Indio. Aba, ano naman ngayon? Totoo naman talagang mangmang sila. Magandang gabi sa inyo, mga padre. Ikinagagala kong ipakilala sa inyo ang anak na aking mga kaibigan, si Cristos Tumaybara. Magandang gabi. Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako bingi. Narinig ko lahat ng iyong mga sinabi, pero nagkakamali ka. Hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Maligayang pagbabalik galing sa Europa. Kilala ko ang iyong ama. Tama na muna ang inyong pag-uusap dahil nakahanda na inyong hapunan. Ano ba naman si Kapitan? Hindi ako pinakilala sa babae. Magandang gabi. Ako si Crisostomo Ibarra. Ay ano ba? Ganyan ba ang pagtato sa isang mistisa? Bulag ka ba? Hindi naman ako bulag. Sa katunayan, mas malinaw ka ang aking mata. Pinagmamasdan mo lang kasi iyang buhok mong kulot. Magsiupo muna kayo. Padre Damaso, sige, dito ka na umupo. Hindi, ituloy mo na ang plano mong upo sa saliringan. Sige na, matatanggap ko naman kahit ikaw ang umupo dito. Hindi, ikaw ang nararapat, kaya ikaw ang umupo dyan. Mas malapit ka sa pamilyang Santiago. Pero, Sige na, huwag ka nang mahiya, umupo ka na. pero ikaw ang padre sa lugar na ito. Sige na nga lang, ako na nga lang ang umupo. Tse, Kailan ka ba pumunta sa Europa? 7 taon pong nakakaraan. Nakalimutan mo na siguro ang tungkol sa ating bansa. Sa totoo lang, lagi ko ang iniisip ang Pilipinas. Ako yata ang nakalimutan ng bansang ito. Halos 7 taon na akong hindi nakatanggap ng balita. Hindi ko mamalaman kung anong sanhin ng pagkamatay ng aking ama. Ano naman ang pinakamagandang lugar na nabisita mo? Marami! Napag-aralan ko ang iba't ibang tema ng kabuhayan, ng politika, at ng maging kanilang relihiyon. At nalaman ko rin ang kalayaan at pagkakaalipin ng isang bansa na siyang nagdidikta ng kasaganahan o paghihikapos dito. yan lang ang nalalaman mo? Sinayang mo lang pala ang iyong pera sa pagpunta sa walang kwentang lugar. Kung itatanong ang mga batay, siguradong alam din nila yan. Mauuna na ako. Kakarating ko lang at marami pa akong gagawin. Hindi ako papayag. Malapit na dumating si Maria Clara. Pupuntahan ko siya bukas ng umaga. Pakisabi na lang po sa kanya. Mauuna na po ako. Nakita niyo ba yon? Nakita niyo? Ganyan kabastusan ang mapag-aralan niyo kapag pumunta sa Europa. Kung hawak ko lang ang gobyerno, ipagbabawal ko ang pagpunta doon.
taon ang nakakaraan, ngunit wala pa rin nagbabago dito. Nakakalungkot. Naging kaibigan ko ang iyong ama. Mukhang kilala mo nga ang aking ama. Maaari mo bang sabihin kung ano ang sanhin ng kanyang pagkamatay? Hindi mo alam? Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko rin alam. Wala man lang bang nakipagsabi sa'yo na sa bilangguan siya namatay? Ano? Saan? Sa bilangguan? Sino namatay? Ang iyong ama! Ano? Ano sabi niyo? Inaasar niyo ba ako? Nagkakamali po ata kayo. Kilala niyo ba talaga kung sino ang ama ko? Di ba sabi mo kanina ikaw ay anak ni Don Rafael Ibarra? Bakit siya namatay? Marangal ang iyong ama, ngunit nagkaroon din siya ng kaaway. Merong isang artilyero na humahabol sa mga batang nang aasar sa kanya. Maya-maya'y namatay ang artilyero dahil sa apoplexy. Napagbintangan ang iyong ama nang dahil sa kanyang mga kaaway, hindi siya nakalaya at saksamang palad sa kulungan na siya namatay. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nakikiramay ako. Maria! Crisostomo! Sagdilan meron na yung mobile na kilala mo sa iba't ibang bansa. Hindi mo ba ako nakakalimutan? Makakalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan upang ikay aking kalimutan. Sa tingin ko, ang poetic incarnation ng aking bansa ay walang iba kundi ikaw. Lagi din kitang iniisip. Kahit anong pilit kong alisin ka sa aking isip, hindi ko magawa. Halika, may papakita ako sa iyo. Maupo ka, aking mahal. Heto. Naalala mo yung mga dahon na nilalagay mo sa ulo ko? Ay, tinago ko na yan. Siguro may napakamahalaga ako sa'yo. Nalala mo mga panahon na pinagdanahan mo ako ng mga sulat? Nababagot ka na ba sa akin? Pagpasensyahan mo na, mahal ko. Dahil sa iyo nakalimutan ko ang aking tungkulin. Kailangan ko muna puntahan ang puntod ng aking ama. Ganun ba? Mag-ingat ka, mahal ko. Mag-iingat ako para sa iyo, mahal ko. Itong taon na nga kami hindi nagsama. Tapos itong pag-uusap namin, hindi pa niya pinabot ng 7 minuto. Maria Clara, umiiyak ka ba? Hindi ko ba dinalaso? Padre Damaso, bakit ka nandito? Santiago, kailangan natin mag-usap sa loob ng iyong opisina. Oh, sige. Nandyan ang puntod ng inyong ama sa likod ng malaking cross, Senyor. Nalala ko dito iyon, pero nasira na ang lupa. Nasaan yung puntod na may markang cross katulad ito? May mga bulaklak pang ang tumutubo doon. Yung cross na sinunog ko, Sinunog? Bakit? pinutusan na nga po ako ni Padre. May papakita mo naman siguro sa amin ang puntod ng aking ama. Wala namang bangkay doon. Ano? Ano sinabi mo? Nung araw na yun, ang lakas ng ulan. Itinapon na lang namin ang bangkay sa ilog. Ano? Mga walang silbi! Leche! Walang yaka! Ay! Anong karapatan mo para gawin yun sa aking ama? Bitawan mo ako! Hindi ako nagpakulong sa ama mo! Hindi yun ang ibig kong sabihin! Bakit mo siya inilipat sa ibang libingan ng sementeryo? Ano ako? Hindi ako gumawa nun! Kung hindi ikaw, sino? Walang iba kundi si Padre Damaso! Ang aking amang mabuti. Pinaslang. Nang wala man lang kalaban-laban. Tila gumuho ang aking mundo nang malaman ko ang katotohanan. Ang pagkain ng mga anak ko ay kinain ng asawa ko. Inubos man lang lahat. Inay? Inay? Anak
inay, nasa simbahan pa si Crispin. Anong ginawa niya doon? Anong nangyari sa nadapa ka ba? Dinaril po ako ng gwardya. Buti na matligtas ka. Ba't nga pala nasa simbahan si Crispin? Pinagbintangan po siya, nagnakong 2 unsa. Nakaw? Mabait si Crispin. Bakit mahirap lamang tayo? Tayo agad ang pagbibintangan? Inay, paano kaya kung kausapin ko yung anak ni Don Rafael Ibarra upang matulungan tayo? Ayoko na pong maging sakisan, Inay. Magiging paso lang ako ng bakat kalabaw. Kapag malaki na ako, hihiling ako kay Ibarra ng lupa at papaaralin din natin si Crispin sa Manila. Aahon din tayo sa hirap, Inay. Oo, anak. Action. Nandito ba si Crispin? Ah, si Crispin. Nandito siya kanina pero sumakas kasama ang kanyang mga ninakaw. Papunta na siguro sa bahay niyo ang mga gwardya. Hanapin mo ang mga anak mo, palibhasa kasi barumbado ang kanilang ama. Huwag kang iiyak dito, umiyak sa labas. Sabihin mo ang totoo. Kung hindi, itatali ka namin sa puno at babarilin ka namin. Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ina ng mga magnanakaw? Hindi magnanakaw ang mga anak ko kahit sila'y nagugutom. Hindi lahat mahihirap magnanakaw. Sumama ka sa amin! Bitawan mo ako! Crispin! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Ito ang damit ni Basilio! Hindi ito maaari! Mga anak ko! Mahal kong Kristostomo, masaya talaga ako. Hindi ko inaasahan na yayain mo akong mangisda. Ikaw lang ang mahal ko. Sino pa ba ang iba kong aayayain? Siguro mahal na mahal mo nga talaga ako. Oo naman, Aking Maria. Bakit mahal ko? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi mahal. May naaalala lang ako. Sa ginawa ni Pani Damaso sa iyong ama? Maghihiganti ka ba? Para saan pa ang paghihiganti ko? Hindi na kayang ibalik ang buhay ng ama ko. Ala! Ay, Buhaya! Elias, sa likod mo! Buhaya! Elias! Ayos ka lang ba, Elias? Ayos lang ako, Senyor Ibarra. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Sige, mahal ko. Maligo ka muna at may aasikasuhin ako. Senyor Ibarra, nagbisita po kayo. Sige, papasukin mo. Elias! Ibarra, paupo ka muna. Ano ang iyong pakay? Niligtas mo ako noon, kaya niligtas ko rin sa iyo. Pero kalahati pala yung nabayaran kong utang sa iyo. Huwag ka munang pasalamat. May papagawa ako sa iyo. Sabihin mo sa akin. Huwag mong sasabihin sa ibang mga babalang sasabihin ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Gusto ka man nilang ipahuli, ngunit hindi kita ipapahuli. Pero ikaw ang naisip ko, Ibarra. Anong ibig mong sabihin? Meron kang nakaraan. Ang iyong lolo at iyong ama ay may mga kaaway. Kilala mo kung sino ang mga kaaway ko? May kilala akong isa.
Matatawag niyo bang trabaho ako si Sermon? Abay, oo naman. Paano mo naman nasabi? Hindi niyo ba napapansin si Padre Damaso? Sa tuwing siya'y sumisigaw at nagdadago, siya'y tumataba. Magandang tanghali, Padre Damaso. May pinag-uusapan ba kayo kanina? Ituloy niyo. Nabanggit lang kasi ni Senyor Ibarra tungkol sa pagpapatayan ng paaralan. Tungkol dyan pala, wala akong alam sa architecture. Kapag paaralan kasi ang pinag-uusapan, kailangan natin ng expert. Expert? Wala na ba talaga mas mamampas ng mga inyo? Hindi ba nila alam kung paano magtayo ng 4 na dingding at maglagay ng bubong? Ano pa kung mas kailangan pa sa isang paaralan? Mahal ko, Maria Clara, ang ganda-ganda mo talaga. Salamat, mahal ko. Ang aking gandahan ay parang ituloy. Alam mo kasi, ang mga inyo kapag may napag-aralan na sila, meron na silang titulo. Pero pupunta pa rin sila sa Europa para sayangin ang kanilang pera. Senyor Ibarra! Hayaan mo! Huwag kayong lumapit! Nagsasabi lang ko ng totoo. Wala kang respeto. Hindi mo nga ibilang ang aking ama! Ang bunganga mo'y puno ng kabanalan mo rin ang iyong puso ay puno ng pagmamalabis! Matapos ang pangyayaring yun, ipinakulong ako ni Padre Damaso. At sa tulong ng aking kaibigan na si Elias, ako ay nakatakas. Isinakay ako ni Elias sa bangka at doon kami nag-iba ng daan. Nilito niya sina Padre Salve at ang kanyang gwardya. Habang ang bangka ay papalayo, rinig na rinig ko ang putok ng mga baril. At hanggang ngayon ay wala pa rin akong balita tungkol sa aking kaibigang si Elias. Makalipas ang ilang araw, ay nabalitaan ko si Maria Clara na aking mahal ay mas piniling maging madre kesa ipakasal sa ibang lalaki. Hindi man lang ako nakapagpaalam ng maayos sa aking minamahal. Mahal ko ang aking bayan, pagkat utang ko rito at magiging utang pa ang aking kaligayahan. Halos 7 taon akong nawalay sa aking bansa. Ang sabi ng ilan, marahil nakalimutan mo na ang lahat ng tungkol dito. Medyo ang kabaligtaran, kahit na ang aking bansa ay tila nakalimutan ako. Marami akong dapat paniwalaan sa Diyos, sapagkat nawalan ako ng pananalig sa tao. Wala akong ibang hinahangad, kundi ang karangalan at kapayapaan para sa aking bansa. Gamit ang aking angking galing sa pagsulat, naway sa huli ay aking matanggap ang matagal ko nang hinahangad.